Mayong adlaw sa tanan, mga kadabsuranon, mga Digusenyos. No? Kini ang inyong provincial administrator. Magtaho kung unsay nahitabo sa World Bank representatives sa visit dito sa Takol, Magsaysay. Kalabutan sa ato ang project nga gi-implementar sa PRDP. Taon-taon ng katuigan ang milabay, no? Ilang gitan-aw, gisusi kung functional pa ba kini o mapuslanon pa ba yun kini para sa mga katawhan ditong lugara. O sa dihang ilahang gitan-aw kini dito, kuyog ang ato ang mga engineers pod sa planning office, nasuta na very functional pa yun kaayo ang maong karsada, concrete karsada, bisan pa sa mga katuigan nga milabay, bisan pag pila kalinog ang giagian anang magsaysay gud tong sentro sa linog sa una. Pero hangtod karon ang maong karsada wa gyud maunsa, wa gyud matay og bisag gamay. Intact gyud siya, mapuslanon, mapuslan gyud kayo bisag kinsay moagi dito, komportable kang moagi kay way mga liki-liki nga dili batse. So nagpamatuod lang ang atuang lalawigan sa Davao del Sur basta mo implementar og proyekto labi na infrastruktura di kalidad, labi na PRDP, no? So bisag agian og dagkong linog, upat ka dagkong linog, ug karon naglinog na pod atong Biyernes, moy pagbisita sa taga World Bank naglinog. Awag gyud sila ni sungasong gyud sila adto dito. So napamatud-an nila nga okay gyud ang quality, ang kalidad sa maong proyekto. So, successful ang maong visit o nagpasalamat, no, ang taga World Bank, ang DA nga kita sa probinsya sa Davao del Sur nagmatinud-anon di ay gyud, no, tinuod gyud na confirm diha sa ato ang implementasyon sa mga projects labi na infrastruktura. Despite all the rumors that with the corruption scandal happening in the country today, nga there was a report nga even ang mga farm to market roads are ghost. Yes. Sa Davao del Sur. Sa Davao del Sur, insofar as the provincial government is concerned, napamatud-an jud na walay ghost projects sa provincial government of Davao del Sur, no? Labi na kung ang probinsya sa provincial government of Davao del Sur ang mag-implementar sa mga projects. So kayo kuan kayo very encouraging ni siya nga taho kay even if third party na ang nag-assess nato ang World Bank na gyud, sila mismo kumbinsido walay ghost project nga FMR insofar as projects implemented by the provincial government of Davao del Sur ug di kalidad pa gyud nga mga proyekto kini kay upat ka dagkong linog sama sa akong nasulti ug mga additional pa nga linog hangtod atong Biyernes gilinog na pod. Awa lang gyapon na ato ang proyekto sama sa niaging mga katuigan functional, makaagi tanan, no, walay batse, walay functional ang maong karsada upon the assessment. Karon ikaw na ang project manager sa implementing arm sa PRDP sa local government unit sa Davao del Sur. What are the prospects in mga nakita for the province of Davao del Sur? Ini higayon na karon. Ang prospects na gyud, ang makita na kong mga prospects karon when it comes to PRDP is of course mo gyapon no, mga FMRs nato nga kay daghan ang probinsya sa Davao del Sur manggod is mainly an agricultural province. No? So established man na nga fact, no. So to support this industry ning agricultural sector nato mo nang naagyoning Philippine Rural Development Program, which is to support the value chain. Value chain may tawag, part man sa value chain ang karsada. So that is why ang prospect nato sa Davao del Sur is kining mga there will be more coming farm to market road FMRs because daghan magudtag mga commodities, mga agricultural produce nga nasulod sa ato ang Provincial Commodity Investment Plan. So kung naana diha sa PCIP, Commodity Investment Plan,
kinahanglan gyud na siya nato pangitaag paagi nga masuportaan kini mga commodities, mga produkto sa agrikultura nga makakanaog kini siya padulong sa merkado, gikan sa umah padulong sa merkado. Do you think towards as they're implementing partners sa ilang mga programa sa PRDP, ang province of Davao del Sur will be incentivized by being a gold awardee, no, pinakamaayo in terms of project implementation? Ma-incentivize magkata niya na in the coming more projects na abot sa itong probinsya? Hopefully nga kining award nato nga na-receive, no, that was last year, no, na-receive gold award as a best implementer sa PRDP projects, and I view this as an honor nga pwede natong himuong leverage para makapangayo pagyud og mas daghan pang proyekto. Though karon sa upscale, PRDP upscale, kay gi-increase naman gud nila ang equity from 10% to 30%. Taas na kayo. So taas na ang equity sa mga LGUs. Now karon doon nakitay efforts through Governor Gov Ibon ug ni Vice Gov Mark na kining 30% ato ning ihangyuon, no, ang ato ang DA, no, and also ang World Bank, no, aron ma-restore og balik tong kung pwede lang katong 10%. Kumbaga ato ning talking points one of the talking points karon sa atong pag-istoryahay sa World Bank ug sa DA kay asa naman nang itong award natong gold medal, no, gold award, no, nga gi-receive sa provincial government of Davao del Sur as best implementer sa PRDP projects. And as a form of an incentive, atong gihangyo na i-restore tog balik tong 10%, no? In other words, binisaya nga pagka-istorya, tinamban nga pagka-istorya, kinanto nga pagka-istorya, gataron man mi. Oh. Wala man mi nag-shortcut dire og mga pamaagi aron makakita lang mong karsada nga basta kay karsada, no? Ato bisag inyo pa nang kutkuton, mao gyud na ang unod ana as per plan. Kung unsay giplano, mao gyud na ang naa diha makita ninyo sa karsada. So that is why naka-earn ta og gold award from PRDP. So karon atong ginegotiate, atong gipakig-istorya ang nakig-istorya kita sa Department of Agriculture o sa World Bank na i-restore og balik tong 10% on the part of Davao del Sur kay concern po namo nga daghan big ma-implementar nga projects out of the 10% nga equity. Kay siyempre, meager naman ang resources sa provincial government of Davao del Sur. So, importante kay sa tua nga ang atuang equity ma-retain lang tong 10% so that we can implement for the programs and projects under the iHelp, iShare. Kidaghan man tag proyekto o programa nga finance pod sa. Pero ilang taon nimo karon towards nga we will be receiving more projects from PRDP? Yes, naatay mga gipang propose na pod karon, no. So daghan pa tag incoming projects, no. Kay kining PRDP kuan man ni siya, dili man po ni siya marag kanang long term or kanang permanent nga project, no, kay this is World Bank funded. So as long as naa pa ning funds available, we will take the opportunity nga ato ni siyang ma-avail para sa interes sa ato mga katawhan sa probinsya sa Davao del Sur. Kay kuan man ni dili man ni ginagmay nga project kundi dinaggo ni siya kay tag-as ni siya nga mga karsada. Puslan jud kay naamang gud ni siya mga analysis, value chain analysis. Makita didto kung unsay road influence area. Kita dito ang mga commodities sa agrikultura nga posibleng maserbisyuhan sa karsada nga pagahimuon. So quantified na tanan. So, doon ay nakita na ko towards sa Senate hearing sa Committee on Agriculture ni Senator Kiko Pangilinan. Naisgutan ni mga PRDP projects nga matod pa ang mga farm to market roads have now become nahimo na siya karon nga mura og main roads or primary roads nga ginaagian sa daghan nga mga sakyanan. Not only because FMRs are designed supposedly for light vehicles nga magkarga og mga abot sa itong mga mag-uuma. Pero karon ginaagian nagbagadagko ang mga sakyanan. So
sa ato ang implementation returns na doon na ba tayo itawag ini autonomy to make our own design para nga ato ang accommodate o mag-cater kini uban nga mga sakyanan nga imbes nga farm to market road sa kaniadto, although it is still farm to market road pero multi-use road na karon. Sa ato ang paghimo og mga plano pag-design sa kalsada nagi standard. So kung unsa tong standard na gi-require sa DA ug sa World Bank, mo ra gyud to atong gina-comply. So di pud ta pwede ka over ang kabagaon or over ang gilapdon kay na may standard nga gina pa-implement sa ato kay part man na sa ato ang kontrata sa ilaha nga i-finance nila provided nga ingon ani farm to market road ingon ani ang gibag-on ug ingon ani ang sukod gilapdon. Ginani po ang mixture. Ginani ang mixture. So closely monitored na sa even sa implementation. So on our part, ang ato lang is to be diligent, to be truthful, o to be as honest as we can, no, sa implementation. Kay ang kuan man go diha, ang sukdanan ra gyud diha is kung ang katong 10 kilometers nga kalsada, 10 kilometers gyud na. Dili po na nipis, dili ang gilapdon di pod nipis, no? Ang gibag-on standard jud. So kana lang siya. Pero kung isyo sa kanang kalsada nga gamiton maagian na siya og mga sand and gravel, kanang mga tubo, mga anyway ang tubo part naman ron sa commodity investment plan. So okay ra siya, pero kaning ang kalsada man god for general use man gyud na siya. So di man po na nimo pwede butangan og harang diha kay ops kuan ka. No, farm to market road ni para ra gyud ni sa agrikultura. Ka nagbitbit man kag balas, di ka pwede dire. So di man na pwede pod ingon anaon kay siyempre freedom of travel and kuan man na, no, part man na sa free movement sa within the province. So kumbaga na siya multiplier effect kay ang ubang industriya like kining mga construction, mga kuan makagamit ra pod siya. And even mahimong kuan ba? Mahimong urbanized gamay ang lugar, no? Para dire sa may Ibo Pito, PRDP man pud na. Gapo pud na kay diha kay kapila na gibisitahan og World Bank, no? Nakita na ron nila nga daghan ang socio-economic effect niya. Kay dili lang siya pang farm, kundi nahimo na siyang turismo, nahimo na pud siyang kanang sa business gani nga daghan ang nisulod ditong businessman imbis ihatod ang businessman ay nisaka. Basta what we can assure sa province of Davao del Sur is that kini ato ang mga proyekto mag-implementar under PRDP are of good quality. Good quality gyud na siya. Mao gina ang ma-assure nato kay kapila na tagibisitahan dire, no. Last year ni anhi pong World Bank. Katong di other year ni anhi po na sila. So showcase permi ang Davao del Sur when it comes to PRDP evaluation labi na para World Bank. O so naintriga siguro sila tours, no? Naintriga siguro sila nga ano man yung Davao del Sur nga gold award man. Kana part na sa ilahang curiosity, no? Nga unsa gyud klaseng pagkabulawan ning Davao del Sur? Bulawan ba gyud ni tinuora o makaya ra nagsunog-sunog og atong scrutinize? So upon scrutiny, nakita nila na found out yun nila na pulido, solid ang mga proyekto sa probinsya sa Davao del Sur when it comes to implementing PRDP projects for the people of Davao del Sur. Finally, Turns, what are your assurances to the farmers and the entire citizens of Davao del Sur now that you are the PPMIU head of the PRDP projects in Davao del Sur? Sa mga Dabsuranon, isip inyuhang provincial administrator o currently nahimong PPMIU, no, project manager sa PRDP projects sa Davao del Sur. Even MIADP karon, no, ako gyapon ang gadala sa project management, no. So I can assure nga ayuhon nato, tarungon nato og implement ang mga programa, ang mga proyekto, labi na PRDP, mga infra projects, FMRs, aron mabulahan ang tanang katawhan sa probinsya sa Davao del Sur. Unya, i-assure po nako nga ang inyong provincial government of Davao del Sur
under the leadership of Governor Yvonne Ronya Cagas o Vice Gov Mark Cagas, nagmatinud-anon, no? Truthful ta dire sa ato ang implementasyon. Wala tay ghost dire. Walay ghost dire. O hapit ang kalagalag, nakot mo nga na walay ghost ang Kapitolyo. Wala po'y manananggal ang Kapitolyo. So tinaro dire, matinud lido ang mga proyekto dire sa atong provincial government of Davao del Sur. So, kana lang akong ikagagarantiya, ika-assure ninyo mga kadabsuranon. Daghang salamat.